Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, formal na pong na-file po mga kabida, no, ni Senator Francis Tolentino, ito hong kanyang resolution. Okay? Kung saan po ay gusto ho niyang i-institutionalize sa 19th Congress ito hong proposal po niya na timeline para ho sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Sa balita po ng GMA News Online, ang sabi po dito, Tolentino files reso to end Sara Duterte's impeachment trial in 19 days. Kung maalala po ninyo mga kabida, naglabas po ng proposed timeline ito hong si Senator Francis Tolentino para ho sa impeachment trial po ni VP Sara. After mag-convene ito hong Senado bilang impeachment court ngayong June 11, 2025. At dito ho sa kanya hong proposal, meron lang pong 19 na araw po makabida na itatagal ito hong impeachment trial po ni VP Sara. Kung saan po makabida, pinalagan po ito ng ilan sa mga House members at maging ito hong mga complainant po ng impeachment laban ho sa Vice Presidente. Eto, babasahin ko lang po itong balita mula sa GMA News Online. Ang sabi po dito mga kabida, Tolentino files reso to end Sara Duterte's impeachment trial in 19 days. Okay? Posted po ito ngayong araw lang po mga kabida, June 10, 2025. Ang pinaka-latest po dito is alas 11:42 po ng umaga. Eto. Senate Majority Leader Francis Tolentino has filed a resolution seeking to adopt a 19-day calendar to conduct the proceedings for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Under the Senate Resolution number 1367, Tolentino said, the impeachment trial shall proceed in accordance with the following proposed calendar, in order to uphold due process and ensure the timely resolution of the impeachment case. Ito na po yung ipinakita ko po nung previous vlog ko po mga kabida, Okay, June 11, Constitution of the Impeachment Court. Then June 11 to 21, submission of answer by Vice President Sara Duterte within 10 days, mga kabida. And then June 22, reply of prosecutors doon ho sa sagot po ni Vice President Sara Duterte. June 23, submission of the briefs in the morning, and then opening statements in the afternoon, mga kabida. And then June 24 to 25, presentation of evidence by prosecution, and then 25 to 26 po mga kabida, presentation of evidence by the defense. Okay? And then 27, rebuttal by prosecution in the morning, and then rebuttal by the defense in the afternoon, mga kabida. Alright? And then on June 28, oral arguments, Isang oras daw na oral arguments, 1 hour each. Isang oras po sa prosecution at isang oras po mga kabida, sa defense. Okay? Then on June 29, okay, closed door meeting of senator judges. And then on June 30, ito na po yung last day po ng 19th Congress. At ito po yung araw na ilalabas na po mga kabida yung desisyon ng impeachment court dito ho sa kaso po ni Vice President Sara Duterte. So yun yung proposed timeline po kung saan po mga kabida ay inalmahan po ito ng ilan po sa mga kongresista at mga complainants, okay, dito ho sa House of Representatives, mga kabida. Ito yung kanila pong tugon, balita mula sa GMA News Online. Alright? House Prosecutor Complainants next Tolentino proposal on Sara Duterte impeachment trial. Ito yung kanila pong sinabi mga kabida,
A member of the House Prosecution Panel and several signatories to the impeachment complaints are opposing Senator Tolentino's proposal to narrow down the 7 articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Okay? Doon po sa proposal kasi mga kabida, no, para lang po ma-accommodate, okay, itong impeachment trial within 19 days, ano, gusto po ni Senator Tolentino na mula sa 7 articles of impeachment, gawing 2 na lang po, mga kabida, no? Yung pinakamalakas sa tingin po ng prosecution, yun yung iprepresenta po nila na articles, mga kabida, no? Ang sabi po ng mga complainants at isang prosecutor ho dito, ano, we can't comment on it right now. The prosecutors have yet to meet since the release of that timeline. But personally, I don't think it would be possible on our part to just consolidate it with the 2 articles. That would be a betrayal of the full articles of impeachment that we have filed. Representative Ramon Rodrigo Gutierrez told reporters in an ambush interview. So, yun yung sabi po ni Congressman Gutierrez, ano, ng One Rider Party List, mga kabida, no, na isang betrayal daw, okay, paghudas dun ho sa articles of impeachment na kanila hong naisampa dyan po sa Senado. Okay? Unfair naman po talaga, no, mga kabida. Mula sa 7 articles of impeachment, gawing 2 na lang po, ano? Okay? Samantalang sa part po ng defense, ano, mas maganda po 'yon, pabor po sa kanila 'yon. Kasi 2 na lang yung kanilang bubunuin ho dito, mga kabida. Okay, pero sa part po ng prosecution na sila yung uusig ho kay Vice President Sara Duterte, disadvantage po 'yon sa kanila. Okay? Kaya nga ayaw ho nilang mag-commit po dyan, ano, sa proposal na yan, mga kabida. Tsaka, doon po sa sinabi po ni Senator Francis Escudero, ano, yung kanila pong Senate President, pati si SP po, pumalag po dito, ano? Kasi yun nga unang-una po yung hindi ho pwedeng limitahan yung trial. Kasi regularly, yung trial po ng impeachment po, kung ikukumpara po natin, mga kabida, sa mga previous trial po, ano, impeachment trials, medyo mahaba po yun. Yung kay Erap nga, parang umabot ng 3 buwan yun, ano? Kung hindi ho ako nagkamali po, mga kabida. Tapos, isa-sum up mo lang sa within 19 days. Okay? Okay ba si Tolentino po doon? Actually, naintindihan ko po si Senator Tolentino po dito sa kanyang part. Kasi sa kanyang argument, mga kabida, no, kailangan po itong gawin para ma-accommodate po itong kaso na ito within the 19th Congress. Kasi ang kanyang argument po, mga kabida, hindi na pwedeng itatawid itong impeachment case po ni Sara sa 20th Congress. Kasi iba na po yung Kongreso, ano, mga kabida. Although silent po dito itong constitution po natin, wala hong binanggit na crossover, mga kabida, no. Pero ayon po sa ilang mga experts, like for example, ito naman pong si dating DOJ Undersecretary Ramon Esguerra. Anong sabi po? Mayroon po siyang statement ngayong araw na ito, ano. Ang sabi po niya, hindi po pwedeng mag-crossover itong impeachment trial po ni VP Sara from 19th Congress to the 20th Congress. The least na pwedeng gawin, mga kabida, ayon po kay Esguerra, no, kung sa palagay po ng Senado na hindi talaga ito matatapos sa 19th Congress, wag na po itong ituloy, ano, at i-refile na lang po daw ito, mga kabida, sa 20th Congress. Yun, kung hindi po ito papasok ko sa 1-year ban po, mga kabida. Ano? So, medyo nasa tagilid ito hong impeachment trial po ni VP Sara, no? Kasi ang problema kasi ho dito, ang kalaban po nila is yung time, yung oras, yung panahon, ano? Actually, wala akong problema sa mga senador, willing po sila na gampanan yung kanila pong trabaho, yung kanilang mandato, ano?
even the defense, ano, at prosecution, gusto ho nilang gampanan yung kanila pong trabaho. But the problem is, ang problema ho dito yung oras, yung panahon talaga. Kulang sa panahon po, mga kabina. Ang ugat kasi dito ito hong pagkakamali po ng House. Kasi isinampa nila yung articles of impeachment, alanganin na po. Okay? Alanganin na po Patapos na po yung 19th Congress. See? So hindi talaga pwede. Whereas kung pinag-isipan ng maigi ito ng mga miyembro po ng House of Representatives, kung gusto talaga nila ng full-blown trial, laban ho kay VP Sara, dapat isinampa po nila ito earlier. Yung sinabi po ni Senator Francis Escudero, mga kabida, na 2 buwan daw na inupuan ito ng House. Okay? Dapat earlier sana nila isinampa po ito. O di kaya, gusto ho nila para tuloy-tuloy sa 20th Congress, Pero isinampa po nila later part na po ng 19th Congress Kaya ito yung naging problema po ngayon, mga kabida. Alright? Now, I don't know kung ano po yung magiging treatment po ng ilang mga senador ho dito. Kasi kung pagbabatayan po natin ito kung reaction po ni Senate President Escudero, parang hindi ho siya solve ho dito, mga kabida. Hindi ho siya pabor ho dito. Kasi nga, yun nga sabi po ni Senator Cheese na malalabag yung karapatan po ng bawat panig. Hindi pwedeng limitahan, mga kabida, ito hong trial, laban ho sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Okay? So, titingnan na lang po natin. Kasi isinampa po niya ito hong kanyang resolution ngayong araw lang po, mga kabida. And then, ngayong hapon po, nakatakdang oath ito hong mga senador bilang mga impeachment court judges. So far, wala pa pong convening na nangyari po. Hindi pa po nag-convene ang impeachment court. So most probably, baka bukas. So, pero aasahan po natin tomorrow na meron pong mabahabang debate ho dito, mga kabida. Kasi bukas po natin malalaman kung talagang matutuloy ba yung impeachment trial ni VP Sara o hindi. Okay? Bukas yun. Yun yung pinaka-crucial na araw dito ho sa trabaho po ng mga senador po, mga kabida. Okay? Aside na last day po nila bukas sa kanila pong session, bukas po natin malalaman kung ano yung magiging desisyon po ng mga senador. Itutuloy ba nila ito na medyo alanganin na matatapos po, mga kabida, o susundin po nila itong proposed timeline po ni Senator Francis Tolentino, mga kabida, o yung panghuli po na option. Ibabasura po nila ang impeachment case po laban po kay Vice President Sara Duterte. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at tingin ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.